Ang simoy ng hangin sa Batangas ay matamis at puno ng pag-asa ngayong umaga. Sa gitna ng makasaysayang simbahan, naghihintay ang aking kapatid na si Sinag kasama ang lahat ng bisita para sa pagdating ng kanyang magiging asawa. Si Marikit dakila. Nag-iisang sulyap lang sa paligid. Alam kong ang araw na ito ay perpekto. Hindi ko mapigilang mapangiti. Ito ang araw na matagal na naming pinangarap para kay Sinag. Ang aking ama, kung buhay pa siya, ay tiyak na tuwang-tuwa. Nakaupo ako sa isang bangko sa likod ng simbahan. Pinagmamasdan ng mga bisita, ang bawat mukha ay sumasalamin sa kagalakan. Katabi ko si Dante, ang aking asawa, ang lalaking pinili ko upang makasama habang buhay. Nakaakbay siya sa akin. Ang mainit niyang palad ay mahigpit na nakahawak sa aking kamay. Ang ganda mo, mahal. Bulong niya sa akin. At masaya akong makitang masaya ka. Ang kanyang boses, na dati ay musika sa aking pandinig, ay tila bumulong ngayon ng isang pangako ng walang hanggang kaligayahan. Siya ang aking kanlungan, ang aking lakas. Sa kanya ko natagpuan ang kumpletong pag-ibig na akala ko ay hanggang sa pagtanda. Lahat ay tila nasa ayos. Ang aming pamilya, ang mga Aguilar, kilala sa Batangas para sa Aguilar Land Holdings, ay nagkakaisa at puno ng pagmamahalan. Ito ang buhay na pinangarap ko. Isang perpektong larawan. Ngunit may mali. May isang maliit na tinig sa likod ng aking isip na bumubulong. Si Dante. Kakaiba ang kanyang pagkilos nitong mga nakaraang linggo. Ilang beses ko na siyang nahuli na nakatitig sa kawalan. O kaya naman ay tila may malalim na iniisip. Madalas siyang lumabas ng bahay sa gabi. Sinasabing may kailangan siyang tapusin sa company. Ngunit ako'y nagtiwala. Bakit hindi? Si Dante ang pinili ko. Siya ang aking asawa, ang aking pag-ibig. Hindi niya ako kailanman bibiguin. Dante, sabi ko, hindi ba't ikaw ang magbibigay ng toast mamaya? Baka gusto mong i-check ang speech mo sa backstage. Marahan siyang tumango at bago pa ako makapagtanong kung bakit tila malalim ang kanyang iniisip, tumayo na siya. Sige, mahal. Balik ako agad. Isang mabilis na halik sa aking noo at nawala na siya sa paningin ko. Tinungo ang direksyon patungo sa likod ng entablado kung saan naroon ang mga dressing room. Ilang minuto ang lumipas, ngunit hindi pa rin siya bumabalik. Hindi ko mapigilang mag-alala. Ang kaba ay unti-unting gumapang sa aking dibdib. Sumulyap ako sa orasan. Malapit nang magsimula ang seremonya. Kailangan niya nang bumalik. Tumayo ako, nagpaalam sandali sa aking mga pinsan at nagpa siyang hanapin si Dante. Kailangan kong tiyakin na handa na siya. Mahalaga ang araw na ito para kay Sinag. Habang papalapit ako sa backstage, narinig ko ang mahihinang boses. Hindi lang isa, kundi dalawa. Isang lalaki at isang babae. Kumunot ang noo ko. Si Dante kaya iyon? At sino ang kasama niya? Lumapit pa ako, maingat, at bahagyang sinilip ang siwang ng pinto. Ang aking puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Hindi ito totoo. Ang aking mga mata ay nandaraya lamang, ngunit malinaw na malinaw ang aking nakita. Si Dante, ang aking asawa, nakayakap. Hindi lang basta yakap. Niyayakap niya ang ibang babae. Ang kanyang mga labi ay nakadikit sa labi ng babae. At ang babae? Si Marikit, ang magiging asawa ng aking kapatid na si Sinag. Parang kinuryente ako. Ang tunog ng aking sariling hininga ay naging isang sigaw na hindi ko mailabas. Ang simoy ng hangin na matamis kanina ay naging lason. Ang perpektong larawan ng aking buhay ay biglang nagkadurog-durog sa harap ng aking mga mata. Ang pag-ibig, ang tiwala, ang lahat ng pinaniniwalaan ko. Ito ay isang kasinungalingan, isang malaking, nakapangingilabot na kasinungalingan. Hindi ko na kinaya. Bumitaw ako mula sa anino ng pinto. Ang aking mga mata ay nakapako sa 2 taong nagtataksil. Naghiwalay sila nang makita ako.
Ang mukha ni Marikit ay puno ng takot. Ngunit si Dante, kay Dante ko nakita ang pinakamasakit. Walang bakas ng pagsisisi, walang awa. Tanging isang malamig na sulyap. Isang sulyap na tila nagsasabing, huli na ang lahat, liwayway. Ang aking mundo ay gumuho. Nararamdaman ko ang paglamig ng aking mga binti, ang paghina ng aking mga tuhod. Isang tunog ng malakas na pagbukas ng pinto sa likod ko. Si Sinag. Ang kanyang mukha ay galit na galit at sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang sobre. Dante, Marikit. Sigaw niya, puno ng puot. Ang inyong mga kasinungalingan ay nagwakas na. Nagsimulang magkaroon ng bulungan sa labas. Ang mga bisita, narinig nila. Ang pagtataksil ay nabunyag na. Ang reputasyon ng mga Aguilar, ang karangalan ng aming pamilya, lahat ay nawasak sa isang iglap. Pero ang pinakamasakit ay ang sulyap ni Dante. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ang lalaking nangako sa akin ng walang hanggan. Ipinagkanulo niya ako. Ipinagkanulo niya ang aming pag-ibig. Bumagsak ako sa sahig. Ang aking mundo ay gumuho. At kasabay nito, ang aking puso ay naging libo-libong piraso. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga mata ko ay muling nagtagpo sa mata ni Dante. Malamig, walang pakiramdam. At sa loob ng kanyang mga mata, nakita ko ang aking sarili. Isang durog na babae. Hindi ako makahinga. Ang sakit. Ang pagtataksil. Ito ba ang pagtatapos ng lahat? Ang sahig ng simbahan ay malamig sa aking pisngi. Ang ingay ng kaguluhan mula sa labas ay tila humihina. Nagiging alingaw-ngaw lamang sa aking pandinig. Hindi ako makabangon. Hindi ko kayang gumalaw. Ang bawat hibla ng aking katawan ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang mukha ni Dante, ang kanyang walang pakiramdam na tingin, ay nakaukit sa aking isip. Paano? Bakit? Bakit? Ang mga tanong na ito ay nagsasayaw sa aking utak, ngunit walang sagot. Naramdaman ko ang malakas na pagyakap. Ate Liwayway, ate, ito si Sinag. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng galit at pag-alala. Ngunit hindi ko siya maintindihan. Ang lahat ay isang malabong panaginip, isang bangungot na ayaw matapos. Dinala niya ako palabas, pabalik sa aming tahanan, ang tahanan na akala ko ay sagrado. Ngunit ngayon, ang bawat sulok nito ay tila nagtatago ng mga lihim at kasinungalingan. Ikinulong ko ang sarili ko sa kwarto. Ang kwarto namin ni Dante, ang aming kwarto. Ngayon ang bawat bagay dito ay sumisigaw ng kanyang pangalan, ng kanyang pagtataksil. Ang aming litrato sa bedside table. Pinunit ko ito ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga damit na nakasabit sa closet, pinagtutuhog ko ito ng galit. Ang mga alaala namin, ang aming tawanan, ang aming mga pangarap, lahat ay naglaho, naging abo. Ilang oras akong umiyak hanggang sa maubos ang aking luha, hanggang sa wala na akong maramdaman kundi ang isang malalim, walang hanggang pamamanhid. Ang pinto ay kumatok. Ate Liwayway, mag-usap tayo. Alam kong mahirap, pero kailangan nating mag-usap. Boses ni Sinag, hindi ko siya pinansin. Gusto ko lang mapag-isa. Gusto kong mawala. Ngunit hindi ako maaaring mawala. Ako si Liwayway Aguilar, ang panganay na anak ni Ricardo Aguilar. Ang aking ama. Kung buhay pa siya, ano ang iisipin niya? Ang aming pamilya, ang aming pangalan, ay pinagtatawanan ngayon. Hindi ko ito maaaring hayaan. Unti-unting gumapang sa aking kalooban ang isang mainit na damdamin. Hindi ito kalungkutan, hindi ito sakit. Ito ay galit. Purong matinding galit. Binuksan ko ang pinto. Si Sinag ay nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pag-aalala. May hawak siyang isang folder. Ate, hindi lang ito personal. Mas malalim pa ito. Si Dante at Marikit, matagal na nilang pinaplano ito. Umupo ako sa sofa.
Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya, handang makinig sa pinakamasakit na katotohanan. Ibinaba ni Sinag ang folder sa mesa. Puno ito ng mga papeles, bank statements, email exchanges, at mga dokumento ng kumpanya. Nitong mga nakaraang buwan, may mga kakaibang transaksyon sa Aguilar Land Holdings. Nagbebenta sila ng malalaking shares ng kumpanya sa napakababang presyo. At ang buyer, isang dummy company na konektado kay Rocco Daquila. Parang pinipiga ang aking dibdib. Hindi lang pagtataksil sa pag-ibig, kundi pagtataksil sa aming pamilya, sa aming mana. Ang kumpanyang itinayo ng aking ama, ang pinaghirapan niya sa buong buhay niya. Pinipilit nilang agawin. Pero, paano? Bulong ko. Matagal na silang magkasabwat, ate. Nagulat lang ako dahil may kinalaman si Marikit. Akala ko, siya'y inosente. Si Sinag ay bumuntong hininga. Nakita ko ang ebidensya ilang linggo na. Akala ko, magbabago pa siya, ate. Pero huli na. Napilitan akong ilabas lahat sa kasal. Nagtagal kami sa pag-uusap. Ang bawat salita ay tumutusok sa aking puso. Nalaman ko na si Dante, sa ilalim ng aking ilong, ay gumagamit ng kanyang posisyon bilang CFO ng ALH upang manipulahin ang mga records at si Marikit, bilang project manager sa isa sa aming bagong development, ay nagbibigay ng insider information sa kanyang ama, si Rocco. Ang bawat detalye ay isang saksak sa aking tiwala. Ang lalaking pinakasalan ko, hindi lang pala ako niloko, kundi sinubukan din niyang wasakin ang lahat ng mahalaga sa akin. Kailangan nating ipagtanggol ang ALH, ate, sabi ni Sinag, puno ng determinasyon. Hindi natin hahayaan ang mga dakila na sirain ang mana ni Papa. Isang tawag mula sa aming abogado ang dumating kinabukasan. Ang balita ay kumalat na sa buong Batangas at maging sa Maynila. Ang pangalan ng mga Aguilar ay nasa lahat ng headline. Aguilar family, nawasak sa kasinungalingan at pagtataksil, bilyonaryong imperyo, nanganganib sa iskandalo. Ang bawat salita ay parang suntok sa aking mukha. Sa gitna ng kaguluhan, isang tawag ang aking tinanggap. Number ni Dante. Hindi ko sinagot, ngunit muli siyang tumawag at sa pangatlong pagkakataon, pinindot ko ang answer button. Hello? Ang boses ko ay malamig, puno ng puot. Liwayway. Ang kanyang boses ay mahinahon, halos walang emosyon. Alam kong galit ka, pero kailangan mong intindihin. Ang lahat ng ito ay para sa ikagaganda ng lahat. Ikagaganda? Anong ikagaganda ang sinasabi mo? Dante, winasak mo ang buhay ko, ang pamilya ko, ang kumpanya ng ama ko. Hindi ko na napigilan ang pagtaas ng aking boses. Diyan ka nagkakamali, liwayway, sagot niya. Hindi ikaw ang biktima dito, ako. Sa buong buhay ko, pinilit kong patunayan ang sarili ko sa inyo. Pero kahit kailan, hindi ako naging sapat. Ang ALH ay magiging akin. At kasama si Marikit, sisiguraduhin kong hindi na kayo muling makakabangon. Ang kanyang boses ay tila may halong pagmamataas ngayon. Kailan ka pa naging ganyan, Dante? Bulong ko. Ang aking puso ay durog. Matagal na, sabi niya. At pagkatapos ay binaba niya ang telepono. Nanginginig ang aking kamay habang inilalapag ko ang telepono. Ang aming kasal, ang aming pagmamahalan. Ito ay isa lamang kasinungalingan, isang paraan para makapasok siya sa aming pamilya. Naramdaman ko ang kakaibang kirot sa aking kaliwang kamay. Sa paghahanap sa aking pitaka, hinanap ko ang maliit na kahon na pinaglagyan ko ng isang mahalagang bagay. Isang singsing. Ang singsing na binili ko para kay Dante sa aming first anniversary. May maliit na inukit sa loob nito. Liwayway. Isang simbolo ng aming walang hanggang pag-ibig. Ngunit ngayon, ang simbolo na yon ay isang kahiya-hiyang paalala ng aking kamangmangan. Pumikit ako at maran kong inilabas ang singsing mula sa kahon. Ang pilak nito
ay kumikinang pa rin. Ngunit ang kahulugan nito ay naglaho na. Tiningnan ko ang inukit na pangalan ko at sa isang iglap, isang matinding galit ang sumakop sa akin. Ibinato ko ang singsing sa sahig at tumalsik ito sa ilalim ng aming kama. Isang malamig na ningning ang sumalamin sa aking mga mata. Dante, bulong ko, ang bawat salita ay puno ng pagkamuhi. Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo. Ang sakit ay nagbigay daan sa isang bagong uri ng determinasyon. Hindi na ako ang liwayway na madaling masaktan. Hindi na ako ang liwayway na nagtitiwala ng walang hanggan. Ako si Liwayway Aguilar at handa akong ipaglaban ang aking pamilya. Ang galit na naramdaman ko noong gabing iyon ay hindi pa rin kumukupas. Araw-araw, ito ang nagtutulak sa akin para hindi sumuko. Si Marikit, ang babaeng akala ko ay mamahalin ko habang buhay, ay isang traidor. At si Dante, ang lalaking itinuring kong kapatid, ay isang ahas. Pero higit pa sa personal na pagtataksil, ang aming company ang target nila. Ang Aguilar Land Holdings, ang legacy ni Papa. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Nakatira ako ngayon sa dating office ni Papa, sa loob ng aming bahay. Halos hindi na ako natutulog. Nakakalat ang mga papeles sa lamesa, financial reports, legal documents, at mga lumang articles ng pahayagan tungkol sa ALH. Sa tulong ng aming legal team, nagsimula akong maghalungkat. Mayroon akong kutob na ang lahat ng ito ay hindi lang basta isang simpleng pagtataksil para sa pera. May mas malalim pa. Sinag, kumain ka muna. Ito si Tia Maristela, ang aming matandang kasambahay na matagal nang kasama ng pamilya. Siya ang parang ikalawang ina namin. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Mamaya na lang po, Tia. Sagot ko, hindi inaalis ang tingin sa screen ng laptop. May hinahanap lang po ako. Umupo si Tia sa tabi ko at marahan akong hinawakan sa balikat. Anak, kilala ko ang tatay mo. Hindi siya magpapatalo. Hindi ka rin dapat sumuko. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng malalim na alaala. Napansin ko ang pagbabago sa kanyang boses. Tia, sabi ko, may alam po ba kayo tungkol kay Rocco Daquila at kay Papa? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Tia. Naging seryoso ang kanyang mukha at may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Rocco Daquila, bulong niya. Isang pangalan na matagal nang pinilit kalimutan ng pamilya ninyo. Pinilit kong tanungin pa siya, ngunit nag-iwas siya ng tingin. May mga sugat na hindi kailanman naghihilom sinag, ngunit may mga katotohanan din na hindi kailanman maaring ibaon sa limot. Ito ang tanging nasabi niya bago siya tumayo at umalis, na iwan akong puno ng katanungan. Bumalik ako sa pagtingin sa mga dokumento. Ang pangalan ni Rocco Daquila ay paulit-ulit na lumalabas. Siya ang nakakuha ng mga shares ng ILH sa pamamagitan ng kanyang dummy company. Mayroon siyang napakalalim na koneksyon sa aming pamilya, ngunit hindi ko maalala kung ano. Bata pa lang ako nang huling marinig ang kanyang pangalan. Biglang may nag-ring sa aking cellphone, isang unknown number. Nag-alinlangan ako, ngunit sinagot ko pa rin. Hello? Sinag Aguilar? Isang boses ng babae ang sumagot, mahina at tila nanginginig. Sino ito? Tanong ko. Huwag kang magtitiwala kay Rocco Daquila, sabi ng boses. Ang kamatayan ni Ricardo Aguilar, hindi ito aksidente. Nanindig ang balahibo ko. Ang kamatayan ni Papa? Na-cardiac arrest siya bigla noon, matagal na. Pero ang boses na ito, sino ka? Anong alam mo? May mga lihim na mas mabuti pang manatili sa dilim, sabi ng boses. Pero ang mga dakila, mag-ingat ka sinag. At bago pa ako makapagtanong pa, pinutol niya na ang tawag. Tumayo ako, ang aking puso ay mabilis na tumitibok. Ang kamatayan ni Papa, hindi aksidente. Ibig sabihin, pinaslang siya.
At may kinalaman si Rocco Daquila? Ang ideyang ito ay nagpatindig sa aking balahibo. Kung totoo ito, ang pagtataksil na ito ay mas malalim at mas madilim pa kaysa sa akala ko. Lumabas ako ng office at tinungo ang kwarto ni Ate Liwayway. Kumatok ako at nang buksan niya, nakita ko ang kanyang mukha. Haggard pa rin sa pag-iyak ngunit meron ng bakas ng determinasyon. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa tawag. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kamatayan ni Papa? Bulong niya. Imposible. Pero ate, paano kung hindi? Paano kung matagal na nilang pinaplano ito? Sabi ko, puno ng kaba. Ang mga shares, ang pagtataksil ni Dante at Marikit. Lahat ito ay posibleng bahagi ng mas malaking plano. Sinimulan naming maghalongkat sa mga lumang larawan at dokumento ng pamilya. Gusto kong makita ang lahat ng koneksyon ng mga dakila sa aming pamilya. Sa isang lumang album, sa gitna ng mga litrato ng kabataan ni Papa, nakita ko ang isang larawan. Nakangiti si Papa. Bata pa, kasama ang isang lalaki. Kilala ko ang mukha ng lalaki, kahit mas bata pa ito. Ito si Rocco Daquila. May nakasulat sa likod ng larawan. Malabong sulat kamay ni Papa. Ang mga traidor ay hindi kailanman nagbabago. Niyakap ko ang larawan, ang aking puso ay kumirot. Ang lamig ay tumakbo sa aking gulugod. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa pagtataksil ng pag-ibig. Ito ay isang digmaan na sinimulan matagal na. Ang salitang traidor na nakasulat sa likod ng lumang litrato ni Papa at Rocco Daquila ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Ang ideya na ang kamatayan ni Papa ay hindi aksidente ay nagdulot ng matinding gulo sa aking kalooban. Ang sakit na naramdaman ko mula sa pagtataksil ni Dante ay nagbabago na. Nagiging isang matinding uhaw sa katarungan. Hindi na ito tungkol sa akin o sa putol kong pag-ibig. Ito ay para kay Papa, para sa aming pamilya. Mula nang mangyari ang iskandalo, pakiramdam ko ay nagising ako mula sa isang mahabang panaginip. Ang liwayway na masayahin at kontento sa kanyang perpektong buhay ay naglaho na. Ang pumalit ay isang liwayway na handang lumaban. Nag-umpisa akong mag-aral ng mga dokumento ng company. Sinubukan kong intindihin ang bawat galaw ni Dante at ang koneksyon ni Rocco Daquila. Ang aking utak, na dati abala sa mga usapin ng bahay at pamilya, ay ngayon ay tumatakbo ng mabilis, naghahanap ng mga pattern, ng mga butas sa kanilang plano. Ate, may meeting tayo bukas sa mga shareholders, sabi ni Sinag isang gabi, pagkatapos niyang maghapunan. Marami ang nag-aalala sa kalagayan ng ALH. Gusto nilang marinig mula sa atin. Tumingin ako sa kanya. Ang aking tingin ay puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala, Sinag. Hindi natin sila bibiguin. Kinabukasan sa boardroom ng ALH, nagtipon ang mga shareholders. Ang iba ay nagdududa, ang iba ay nagagalit. Nakatayo ako sa harap. Ang aking tinig ay matatag. Nauunawaan ko ang inyong mga pag-aalala, sabi ko. Ngunit ang Aguilar Land Holdings ay hindi basta-basta magpapatumba. Ang pangalan ng Aguilar ay binuo sa integridad at tiwala. Hindi namin hahayaan na wasakin ito ng sinuman. Ipinresinta ko ang aming mga plano para ma-stabilize ang company, ang aming mga hakbang para labanan ang mga legal na kaso na inihain ni Rocco Daquila. Hindi ako ang aking ama, ngunit sa bawat salitang lumalabas sa aking bibig, naramdaman ko ang lakas at determinasyon na minana ko sa kanya. Nakita ko ang mga tingin ng paghanga sa mata ng ilang shareholders. Ito ang simula. Ngunit may isang piraso pa rin ng puzzle na nawawala. Ang koneksyon ni Rocco at Papa at ang misteryo sa likod ng pagkamatay ni Papa. Alam kong si Tia Maristela ang susi. Isang hapon, pagkatapos ng meeting, dinala ko si Sinag sa bahay ni Tia Maristela. Naupo kami sa sala. Ang hangin ay mabigat sa mga hindi nabibigkas na salita. Tia,
Simula ko, alam naming may alam ka tungkol kay Papa at Rocco Dakila. Ang aming pamilya ay nasa panganib. Kailangan naming malaman ang buong katotohanan. Tiningnan niya kami. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Matagal na akong nananahimik, liwayway sinag. Pinangako ko sa inyong nanay na hindi ko na muling babanggitin ang nakaraan. Pero tiya, sabi ko, ang nakaraan na iyon ang sumisira sa aming kasalukuyan. Kung hindi mo kami tutulungan, baka mawala ang lahat ng pinaghirapan ni Papa. Ang aking boses ay puno ng pagmamakaawa. Bumuntong hininga si tiya. Ang tatay niyo at si Rocco, magkaibigan sila noon. Nagsimula pa nga sila ng isang maliit na negosyo bago pa man maitatag ang ALH. Ngunit naging sakim si Rocco. Inagaw niya ang pera ng inyong papa. Nahuli siya at pinalayas ni Ricardo. Nangako si Rocco na maghihiganti. Sinabi niya, "Babayaran mo ito, Ricardo. Lahat ng kinuha mo sa akin, ibabalik ko ng doble." Nanlamig ako. Ang galit ni Rocco ay mas malalim kaysa sa akala ko. "Paano si Papa, tiya? Ang pagkamatay niya?" Tanong ko. Nag-aalangan si tiya. Tumayo siya at pumasok sa kanyang kwarto. Pagbalik niya, may dala na siyang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Ang kahon ay gawa sa kahoy, may mga ukit na lumana. "Ang kahong ito ay pinagbilinan sa akin ng nanay ninyo," sabi niya. Ang kanyang boses ay tila bumulong. Sinabi niya, "Kung may mangyaring masama sa akin, o kay Ricardo, ingatan mo ito, Maristela. Ito ang katotohanan." Binuksan ni tiya ang kahon. Sa loob nito ay may isang lumang journal na may sulat kamay ni Mama at isang maliit, luma na tape recorder. Kinuha niya ang recorder at pinindot ang play. Ang tunog ng static ay napalitan ng dalawang boses, boses ni Papa at boses ni Rocco Dakila. "Alam kong ikaw yan, Rocco," sabi ni Papa. Ang kanyang boses ay puno ng galit. "Ang mga taong pinaghihirapan kong tulungan, sinisira mo. Hindi ka nagbabago." "At ikaw, Ricardo," sagot ni Rocco. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagmamataas. "Sa tingin mo ay makakalimutan ko ang lahat? Ang kahihiyan na idinulot mo sa akin? Hindi pa tapos ang laban, Ricardo. Sisiguraduhin kong babayaran mo ang lahat." Narinig namin ang tunog ng isang pagbagsak pagkatapos ay isang malalim na paghingal mula kay Papa. "Rocco? Huwag! Hindi pa tapos." At pagkatapos ay katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Ang aking kamay ay nanlamig. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Hindi na ito haka-haka. Hindi ito aksidente. Pinaslang si Papa. Binulungan siya ni Rocco ng mga balita na sumira sa kanyang puso. Niyakap ko si Sinag. Ang aming mga luha ay nagsama-sama. Ang journal ni Mama ay nakalatag pa rin sa kahon. Binuklat ko ito. Sa huling pahina may nakasulat na, "Rocco Dakila, ikaw ang pumatay kay Ricardo. Hindi ko hahayaang makatakas ka." Sa ilalim nito, mayroong isang pangalan. Isinulat ng nanginginig na kamay, Elena. Ang galit at sakit na naramdaman ko matapos marinig ang recording ay tila nagliyab sa aking dibdib. Ang pagkamatay ni Papa ay hindi lang basta isang malungkot na aksidente. Ito ay isang kalkuladong pagpatay, isang bahagi ng mas malaking plano ng paghihiganti ni Rocco Dakila. Ang bawat salita ni Rocco sa recording ay tumatatak sa aking isipan. Nagiging gasolina sa apoy ng aking paghihiganti. "Ate," sabi ko kay Liwayway, ang boses ko ay nanginginig. "Hindi natin ito maaaring palampasin. Kailangan niyang magbayad." Ang kanyang mga mata ay puno rin ng galit. Ngunit mayroong mas malalim na kapayapaan na ngayon ko lang nakita sa kanya. "Hindi tayo magpapadalos-dalos, Sinag," sabi niya. "Kailangan nating maging matalino. Hindi tayo ang magpapababa sa kanilang antas." Ang mga sumunod na araw ay naging impyerno. Ang balita tungkol sa iskandalo sa kasal
At ang lumalalang financial status ng Aguilar Land Holdings ay nasa lahat ng media. Araw-araw, may bagong article na lumalabas. Bawat isa ay tila mas lalo pang sumisira sa aming pangalan. Ang mga dakila ang nasa likod nito, sigurado ako. Aguilar family, nalulubog sa utang, pagtataksil at ngayon, pagsisinungaling. Ito ang headline ng isang tabloid na nabasa ko sa isang convenience store. Hinigpitan ko ang hawak ko sa pahayagan. Ang aking mga kamao ay nakakuyom. Hindi nagtagal. Nagpatawag ng press conference si Rocco Daquila. Pinanood namin ito sa TV sa aming sala. Nakasuot siya ng mamahaling suit. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng pekeng pag-aalala. Ako po ay labis na nalulungkot sa nangyari sa pamilya Aguilar. Sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay at mapanlinlang. Ang aking anak na si Marikit ay biktima rin lamang ng sitwasyon. Ang totoo po, ang Aguilar Land Holdings ay matagal nang may problema sa pamamahala. Bilang isang kaibigan ng pamilya, matagal ko na silang tinutulungan. Halos masuka ako sa galit. Kaibigan, siya ang dahilan kung bakit nasa ganitong sitwasyon ang aming pamilya. Sinungaling! Sigaw ko sa TV. Niyakap ako ni Ate Liwayway. Huwag kang magpadala sa galit, Sinag. Iyan ang gusto niya. Gusto niyang maging emosyonal tayo para magkamali. Ilang araw pa ang lumipas, sunod-sunod ang mga kasong inihain laban sa ALH. Financial irregularities, breach of contract, at kung ano-ano pa. Ang aming mga lawyer ay halos hindi na umuuwi. Ang mga dating partners namin ay nag-aalangan na. Ang ilan ay kumakampi na kay Rocco Daquila. Malakas ang impluwensya ni Rocco. Napakalakas. Isang hapon, habang nag-iisa ako sa office ni Papa, may kumatok. Si Dante. Nakatayo siya sa harap ng pinto, nakasuot ng pang-business na damit. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas. Sinag, sabi niya. Ang kanyang boses ay nakakainis na kalmado. Wala ka pa ring pagbabago. Ganyan ka pa rin ka-emosyonal. Anong ginagawa mo dito, Dante? Sabi ko, ang aking mga kamao ay nakakuyom. Wala kang karapatang lumapit sa amin. Gusto lang kitang bigyan ng babala, sabi niya. Huwag na kayong lumaban. Wala kayong panalo. Si Rocco Daquila ay isang henyo at hindi ninyo siya matatalo. Para sa pera, Dante? Ipinagkanulo mo ang lahat para lang sa pera? Tanong ko, puno ng galit. Ngumiti siya. Isang malamig at nakakasukang ngiti. Ang pera, Sinag, ay kapangyarihan at ang kapangyarihan ay lahat. Akala mo ba'y masaya ka sa buhay mo sa lilim ng pamilya Aguilar? Ako, gusto ko ng sarili kong kaharian at magkakaroon ako noon. Hindi mo ito makukuha, Dante. Sabi ko, hindi natin hahayaang sirain mo ang ALH. Subukan nyo, sagot niya, at umalis siya. Iniwan akong nanginginig sa galit. Pumunta ako kay Ate Liwayway. Ate, kailangan nating gumawa ng isang bagay. Pinipilit niya tayong masira. Hindi natin pwedeng hintayin na mangyari iyon. Nakatitig si ate sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay tila malalim na nag-iisip. Tama ka, Sinag, sabi niya. Ngayon, hindi na lang ito tungkol sa pagkuha ng hustisya. Ito ay tungkol sa pag-survive. Ngunit kailangan natin ng isang bagay na makakapagpabago sa lahat. Naisip ko ang pangalan na binanggit ni Mama sa kanyang journal. Elena. Kung si Elena ay may kaugnayan kay Rocco at sa nakaraan, baka siya ang susi. Ate, si Elena, sabi ko. Sa journal ni Mama, binanggit niya ang pangalang Elena. Sino kaya siya? Nagkatinginan kami. Isang bagong pag-asa, isang bagong direksyon. Sino si Elena? At paano siya makakatulong sa amin na ibagsak si Rocco Daquila at malaman ang buong katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Papa? Ang pangalang Elena ay naging mitya sa bagong pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan at sunod-sunod na pag-atake ni Rocco Daquila,
Ang salitang iyon ang nagbigay sa amin ng isang bagong direksyon. Kung may koneksyon si Elena sa nakaraan ni Rocco, maaaring siya ang susi para mailabas ang buong katotohanan. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa isang sulok. Ako ngayon ang pinuno ng aming pamilya at handa akong gawin ang lahat para ipagtanggol ang mana ni Papa. Kasama si Sinag, sinimulan naming saliksikin ang bawat dokumento, lumang pahayagan at anumang impormasyon na may kaugnayan kay Elena at sa pamilya Dakila. Ito ay parang paghahanap ng karayom sa isang dayami, ngunit hindi kami sumuko. Ang bawat gabi ay ginugol namin sa pagbabasa, pagtawag, at paghahanap ng mga leads. Sa gitna ng aming paghahanap, nakahanap si Sinag ng isang lumang article mula sa isang regional newspaper. Ito ay tungkol sa isang kasong financial fraud, halos 20 taon na ang nakakaraan, na kinasasangkutan ng isang maliit na real estate company. Ang pangalan ng owner ay Elena Gomez. At ang company na sumira sa kanya, ito ay isang newly formed company ni Rocco Dakila. Ang article ay nagbanggit din ng isang nawawalang anak ni Elena Gomez. Napatulala ako sa binasa ko. Isang flashback ang bumalik sa akin. Noong bata pa kami, may narinig akong kwento mula kay Tia Maristela tungkol sa isang babaeng naging biktima ng panloloko ni Rocco at kung paano nawalan ng anak ang babaeng yon. Ngunit hindi ko na masyadong maalala ang detalye. Sinag, bulong ko. Paano kung si Marikit? Siya ang nawawalang anak ni Elena Gomez? Nagkatinginan kami. Ang ideya ay nakakagulat, ngunit may katuturan. Kung totoo, ibig sabihin, hindi anak ni Rocco Dakila si Marikit. Ibig sabihin, pinaglaruan ni Rocco ang sarili niyang anak para sa kanyang paghihiganti. Kinabukasan, nagpasya kaming subukang hanapin si Elena Gomez. Nalaman namin na matagal na siyang namatay, ngunit mayroon siyang kapatid na babae na naninirahan sa isang liblib na bayan sa Batangas. Nagmaneho kami kaagad. Pagdating namin sa bahay ng kapatid ni Elena, isang matandang babae ang bumungad sa amin. Ikinuwento namin ang aming layunin at dahan-dahan nagsimula siyang magsalita. Si Elena, aking kapatid. Mahal na mahal niya ang kanyang anak, si Mariel. Pero nung sinira ni Rocco Dakila ang negosyo niya, nagkasakit siya. Hindi niya kinaya ang sakit. At si Mariel, kinuha siya ni Rocco. Sinabi niya na aalagaan niya. Pero may iba akong nararamdaman. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot at pagdududa. Mariel, Marikit. Ang mga pangalan ay halos magkapareho. Ito na. Ito ang kumpirmasyon. Sa pagbalik namin sa Batangas, habang nagmamaneho, may nakita ako. Si Marikit. Nakaupo siya sa isang bench sa labas ng isang coffee shop, mag-isa. Ang kanyang mukha ay malungkot at may bakas ng luha sa kanyang mga mata. Sa kabilang mesa, nakita ko si Rocco Dakila na may kausap sa telepono. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Bigla, inihagis ni Rocco ang kanyang cellphone sa lamesa at lumapit kay Marikit. Narinig ko ang kanyang boses, puno ng galit. Wala kang silbi. Ang mga Aguilar ay lumalaban pa rin dahil sa katangahan mo. Hindi ka karapat-dapat sa pangalan ko. Sinampal niya si Marikit. Napatakip ako sa aking bibig. Ang pag-atake ni Rocco ay brutal. Si Marikit ay napayuko, hindi makatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang dating kinamumuhian kong si Marikit, ngayon ay tila isang biktima rin. Hindi siya nakikipaglaban. Tila sanay na siya sa ganitong pagtrato. Nakaramdam ako ng kakaibang kirot sa aking puso. Kahit gaano kasakit ang ginawa niya, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang batang babae na ginagamit lamang, isang kasangkapan para sa paghihiganti ng isang sakim na lalaki. Si Rocco Dakila, hindi lang pala ako nilinlang, pati ang sarili niyang anak ay kanyang ginamit. Ate, bulong ni Sinag na nakasaksi rin sa eksena. Ang salitang Elena ay naging mitya sa bagong pag-asa.
Sa gitna ng kaguluhan at sunod-sunod na pag-atake ni Rocco Daquila, ang salitang iyon ang nagbigay sa amin ng isang bagong direksyon. Kung may koneksyon si Elena sa nakaraan ni Rocco, maaaring siya ang susi para mailabas ang buong katotohanan. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa isang sulok. Ako ngayon ang pinuno ng aming pamilya at handa akong gawin ang lahat para ipagtanggol ang mana ni Papa. Kasama si Sinag, sinimulan naming saliksikin ang bawat dokumento, lumang pahayagan at anumang impormasyon na may kaugnayan kay Elena at sa pamilya Daquila. Ito ay parang paghahanap ng karayom sa isang dayami, ngunit hindi kami sumuko. Ang bawat gabi ay ginugol namin sa pagbabasa, pagtawag at paghahanap ng mga leads. Sa gitna ng aming paghahanap, nakahanap si Sinag ng isang lumang article mula sa isang regional newspaper. Ito ay tungkol sa isang kasong financial fraud. Halos 25 taon na ang nakakaraan na kinasasangkutan ng isang maliit na real estate company. Ang pangalan ng owner ay Elena Gomez. At ang company na sumira sa kanya, ito ay isang newly formed company ni Rocco Daquila. Ang article ay nagbanggit din ng isang nawawalang anak ni Elena Gomez. Napatulala ako sa binasa ko. Isang flashback ang bumalik sa akin. Noong bata pa kami, may narinig akong kwento mula kay Tia Maristela tungkol sa isang babaeng naging biktima ng panloloko ni Rocco at kung paano nawalan ng anak ang babaeng iyon. Ngunit hindi ko na masyadong maalala ang detalye. Sinag, bulong ko. Paano kung si Marikit, siya ang nawawalang anak ni Elena Gomez? Nagkatinginan kami. Ang ideya ay nakakagulat, ngunit may katuturan. Kung totoo, ibig sabihin, hindi anak ni Rocco Daquila si Marikit. Ibig sabihin, pinaglaruan ni Rocco ang sarili niyang anak para sa kanyang paghihiganti. Kinabukasan, nagpasya kaming subukang hanapin si Elena Gomez. Nalaman namin na matagal na siyang namatay, ngunit meron siyang kapatid na babae na naninirahan sa isang liblib na bayan sa Batangas. Nagmaneho kami kaagad. Pagdating namin sa bahay ng kapatid ni Elena, isang matandang babae ang bumungad sa amin. Ikinuwento namin ang aming layunin at dahan-dahan nagsimula siyang magsalita. Si Elena, aking kapatid, mahal na mahal niya ang kanyang anak, si Mariel. Pero nung sinira ni Rocco Daquila ang negosyo niya, nagkasakit siya. Hindi niya kinaya ang sakit. At si Mariel, kinuha siya ni Rocco. Sinabi niya na aalagaan niya. Pero may iba akong nararamdaman. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot at pagdududa. Mariel, Marikit. Ang mga pangalan ay halos magkapareho. Ito na. Ito ang kumpirmasyon. Sa pagbalik namin sa Batangas, habang nagmamaneho, may nakita ako. Si Marikit. Nakaupo siya sa isang bench sa labas ng isang coffee shop, mag-isa. Ang kanyang mukha ay malungkot at may bakas ng luha sa kanyang mga mata. Sa kabilang mesa, nakita ko si Rocco Daquila na may kausap sa telepono. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Bigla, inihagis ni Rocco ang kanyang cellphone sa lamesa at lumapit kay Marikit. Narinig ko ang kanyang boses, puno ng galit. Wala kang silbi. Ang mga Aguilar ay lumalaban pa rin dahil sa katangahan mo. Hindi ka karapat-dapat sa pangalan ko. Sinampal niya si Marikit. Napatakip ako sa aking bibig. Ang pag-atake ni Rocco ay brutal. Si Marikit ay napayuko, hindi makatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang dating kinamumuhian kong si Marikit, ngayon ay tila isang biktima rin. Hindi siya nakikipaglaban, tila sanay na siya sa ganitong pagtrato. Nakaramdam ako ng kakaibang kirot sa aking puso, kahit gaano kasakit ang ginawa niya. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang batang babae na ginagamit lamang, isang kasangkapan para sa paghihiganti ng isang sakim na lalaki. Si Rocco Daquila, hindi lang pala ako nilinlang, pati ang sarili niyang anak ay kanyang ginamit. Ate,
Bulong ni Sinag na nakasaksi rin sa eksena. Tumingin ako kay Sinag. Ang aking isip ay nagtatrabaho ng mabilis. Ito ang aming pagkakataon. Isang paraan para makuha ang loob ni Marikit at para wasakin ang pundasyon ng dakila. Hindi ko alam kung makakaya kong magpatawad, ngunit alam kong kailangan kong maging praktikal. Kung si Rocco ay nagawang gamitin si Marikit ng ganoon, ibig sabihin, hindi siya tunay na nagmamahal o nagmamalasakit sa sinuman. Ang kanyang tanging motibo ay paghihiganti at kapangyarihan. Ipinark ko ang kotse ng medyo malayo at bumaba ako. Liwayway, saan ka pupunta? Tanong ni Sinag. May bakas ng pag-aalala sa kanyang boses. Huwag kang mag-alala. Sagot ko, kailangan kong gawin ito. Naglakad ako patungo sa coffee shop. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit determinasyon. Si Rocco ay kakalabas lang. Ang kanyang muka ay puno ng galit at sumakay siya sa kanyang kotse. Naiwan si Marikit. Nakaupo pa rin sa bench, tahimik na umiiyak. Lumapit ako sa kanya. Marikit. Tumaas ang kanyang tingin. Nagulat siya nang makita ako. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng takot at pagtataka. Liwayway? Bulong niya. Umupo ako sa tapat niya. Ang aking puso ay mabilis na tumitibok. Alam ko ang ginawa mo. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit matatag. Ang pagtataksil mo kay Sinag. Ang plano ninyo ni Dante para agawin ang ALH. Hindi ko yun malilimutan. Napayuko siya. Sorry, Liwayway. Ang kanyang boses ay mahina. Tila nagtatago ng sakit. Ngunit meron din akong alam na hindi mo alam. Sabi ko, alam kong hindi ka anak ni Rocco Dakila. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkabigla. Alam ko ang tungkol kay Elena Gomez at alam kong ginagamit ka lang niya. Nanigas siya. Ang kanyang muka ay namutla. Ang pagkabigla ay lumukob sa kanyang buong pagkatao. Anong sinasabi mo? Tiningnan ko siya. Ang aking tingin ay diretso. Hindi ka anak ni Rocco. Ginawa ka lang niyang kasangkapan para sirain ang lahat ng mahalaga sa akin, sa amin. Ginamit ka niya para sirain ang sarili mong pamilya. Hindi ka niya mahal, Marikit. Ginagamit ka lang niya. Kung gusto mong malaman ang totoo, makinig ka sa akin. Mayroon akong alam na makakapagpalaya sa iyo. Ang mga salita ni Liwayway ay tumatatak sa aking isipan. Umalingaw-ngaw ng paulit-ulit sa aking utak. Hindi ka anak ni Rocco Dakila. Ginagamit ka lang niya. Parang bombang sumabog sa loob ko ang mga katagang yon. Sa buong buhay ko, si Rocco Dakila ang itinuring kong ama. Siya ang nagbigay sa akin ng tirahan, ng edukasyon, ng isang pangalan. Utang na loob ko sa kanya ang lahat. Ngunit ang mga salita ni Liwayway at ang nagdaang sampal ni Rocco ay nagpakilabot sa akin. Nagsimulang magbalik ang mga alaala. Ang mga titig ng awa ng mga kasambahay noon. Ang biglaang pagbabago sa tono ni Rocco kapag nagkakamali ako. Ang kakaibang lamig sa kanyang mga mata na dati ay iniisip kong dahil lang sa kanyang pagiging seryoso. Ngayon, lahat ay naging malinaw. Hindi ako anak ni Rocco. Isa lang akong kasangkapan. Paano mo nalaman? Ang aking boses ay mahina. Halos hindi marinig. Ikinuwento sa akin ni Liwayway ang lahat. Tungkol kay Elena Gomez, ang aking tunay na ina, na sinira ni Rocco Dakila. Tungkol sa article sa pahayagagan. Tungkol sa kapatid ni Mama Elena. Nagsimula akong umiyak, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kirot at pagkalito. Buong buhay ko ay isang kasinungalingan. Hindi ko ito ginusto, Liwayway. Sabi ko, ang aking mga luha ay umaagos. Pinaniwala niya ako na ang mga Aguilar ang masama. Na sila ang dahilan kung bakit kami naghihirap. Na kailangan nating bawiin ang lahat ng kinuha nila sa amin. Ginamit ka lang niya, Marikit. Sagot ni Liwayway. Ang kanyang mga mata
ay puno ng pag-unawa. Hindi mo kailangang magpatuloy sa pagiging kasangkapan niya. Tulungan mo kami. Ibunyag mo ang lahat ng alam mo at matutulungan ka naming makalaya. Nag-alinlangan ako. Kung magtataksil ako kay Rocco, wala na akong matatatakbuhan. Ngunit kung magpapatuloy ako sa kanyang plano, patuloy akong magiging alipin ng isang kasinungalingan. Sa isang iglap, nagdesisyon ako. Hindi ko nahahayaang gamitin ako. Ikinuwento ko kay Liwayway at Sinag ang lahat. Ang bawat detalye ng plano ni Rocco para agawin ang ALH, ang mga dummy corporations na ginamit niya, ang mga iligal na transaksyon, at kung paano niya sinulsol si Dante para makipagsabwatan. Mayroon akong isang ledger na naglalaman ng lahat ng transaksyon na ito. Itinatago sa isang safe sa private office ni Rocco. Kailangan nating makuha iyon, sabi ni Sinag. Madali akong makakapasok, sabi ko. Pero kailangan nating maging maingat. Mapanganib si Rocco. Naramdaman ko ang kakaibang pag-asa. Sa wakas, malaya na ako sa hawak ni Rocco. Ngunit hindi pa ako nakakabalik sa Dakila Mansion. May tumawag sa cellphone ko. Si Dante. Marikit, nasaan ka? Ang kanyang boses ay tila may halong galit. Alam kong nakipagkita ka sa mga Aguilar. Akala mo ba'y madali kang makakatakas? Kinabahan ako. Paano niya nalaman? Narinig ko ang tunog ng sasakyan na huminto sa tapat ko. Si Dante, at kasama niya ang dalawang malalaking lalaki. Dante, anong ginagawa mo? Tanong ko. Ang aking puso ay mabilis na tumibok. Hindi ka makakatakas, Marikit, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Alam ko na ang lahat ng ibinunyag mo at ngayon magbabayad ka. Hinawakan niya ang aking braso ng mahigpit. Dadalhin ka namin sa isang lugar kung saan hindi ka na makakaistorbo pa. Pinilit kong lumaban, ngunit masyado silang malakas. Bago pa ako mawalan ng malay, may isang bagay akong nagawa. Sa bulsa ko, merong isang maliit na USB drive na naglalaman ng kopya ng iilang financial reports na ipinapakita ang unang phases ng paglilipat ng shares sa dummy company ni Rocco. Sa pagitan ng aking nanginginig na mga daliri, itinapon ko ito sa isang halaman sa gilid ng daan, umaasa na makikita ito ni Naliwayway. Nang imulat ko ang aking mga mata, nasa isang madilim na kwarto na ako. Nakatali ang aking mga kamay at paa. Ito na. Huli na ang lahat. Samantala, sa labas, patuloy ang pag-atake ni Rocco Dakila sa ALH. Sa tulong ng impormasyon na ipinagkanulo ni Dante, sinakay niya ang lahat ng mga shares ng company na hawak niya. Ang presyo ng ALH stocks ay bumaba ng husto. Ang lahat ng pagtatangka ni Naliwayway at Sinag, napigilan siya ay nabigo. Ate, hindi na natin ito kayang pigilan. Sigaw ni Sinag. Ang kanyang muka ay putlang-putla. Ang ALH, babagsak na. Nakatayo ako sa bintana. Pinagmamasdan ang nagdidilim na kalangitan. Ang mga news reports sa TV ay patuloy na nagbabanggit ng imminent collapse ng Aguilar Land Holdings. Ang aming legal team ay halos sumuko na. Ang mga investors ay nagbebenta na ng kanilang mga shares nang walang preno. Naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking dibdib. Ang lahat ng pinaghirapan ni Papa, ang aming pangalan, ang aming pamilya, lahat ay mawawala. Ang ALH ay malapit nang bumagsak. Ang aking puso ay parang pinupunit. Ito ba ang katapusan? Bigla, may nagring sa aking cellphone. Isang unknown number. Ngunit bago ko pa masagot, isang text message ang dumating, kasama ang isang larawan. Larawan ni Marikit, nakatali sa isang madilim na kwarto. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang text message, ito ang kapalit ng mga traidor. Walang makakatakas sa akin. Rocco Dakila. Nanginig ang aking mga kamay. Tiningnan ko ang larawan. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi ko ito hahayaang mangyari. Hindi ako susuko. Ang galit ay muling nagliyab sa aking kalooban.
Mas matindi kaysa kailanman. Ang imahe ni Marikit na nakatali, ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ay nakaukit sa aking isip. Ang text message ni Rocco Dakila ay isang paalala na ang aming kalaban ay walang awa at walang pinipili. Ang ALH ay nasa bingit ng pagbagsak, si Marikit ay bihag, at ang aming pamilya ay gumuho na. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang kakaibang lakas ang biglang bumalot sa akin. Hindi ito galit lamang, kundi isang matinding determinasyon para kay Papa, para kay Mama, para sa aming pamilya, at para kay Marikit na ngayon ay isa ring biktima. Niyakap ako ni Sinag, ang kanyang boses ay nanginginig. Ate, anong gagawin natin? Wala na tayong pag-asa. Hinawakan ko ang kanyang pisngi, pinilit kong ngumiti, kahit na ang aking puso ay durog. Hindi tayo susuko, Sinag, hindi kailanman. Bumitaw ako sa kanya at tumayo. Ang aking tingin ay matatag. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang presensya ni na Papa at Mama sa aking tabi. Ang kanilang pag-ibig at lakas ay tila dumaloy sa aking dugo. Walang dakila na mananakop sa Aguilar Land Holdings, sabi ko. Ang bawat salita ay puno ng pagmamay-ari. Ito ang mana natin. Ito ang buhay ni Papa. Hindi natin hahayaang mamatay ito. Bumalik ako sa coffee shop kung saan ko nakita si Marikit. Sinuyod ko ang bawat halaman sa gilid ng daan, nagbabaka sakaling mayroon siyang iniwan. At doon, sa ilalim ng isang siksik na halaman, nakita ko ito. Isang maliit na USB drive, halos hindi nakikita. Dali-dali ko itong kinuha. Pagbalik ko sa bahay, agad kong isinalpak ang USB drive sa laptop. May lamang mga financial reports, email exchanges at scanned documents. Ito ang mga unang phases ng paglilipat ng shares ng ALH sa mga dummy companies ni Rocco, na detalyado kung paano nila sinimulan ang kanilang pagmamanipula. Hindi ito ang buong ebidensya, ngunit ito ay isang simula. May naiwan si Marikit, sabi ko kay Sinag. Ipinapakita ang laman ng USB drive. Hindi pa siya sumusuko. Pero ate, kulang pa ito. Sagot ni Sinag. Kailangan natin ng mas malaking ebidensya. Ang ledger na sinasabi ni Marikit. Tumingin ako sa USB drive. Ang aking isip ay nagtatrabaho ng mabilis. Ang mga files ay may mga timestamps at locations. May isa akong napansin. Isang file na na-access mula sa isang kakaibang IP address na nag-refer sa isang old Batangas warehouse. Sinag, sabi ko. Ang warehouse sa lumang ari-arian ni Rocco. Mayroon akong kutob na nandoon ang lahat ng kailangan natin. Ang ledger. Nagkatinginan kami. Ang lugar na yon ay matagal nang abandonado at alam kong ginagamit yon ni Rocco para sa kanyang mga ilegal na transaksyon. Ito ay mapanganib, ngunit ito ang tanging pag-asa namin. Ate, mapanganib iyan, sabi ni Sinag. Alam ko, sagot ko. Pero kailangan nating gawin ito para kay Papa, para kay Marikit. Sa gabing iyon, tinipon ko ang aming mga kapatid, si Kuya Ramon, ang aming bunsong kapatid na si Pia, at si Tia Maristela. Kahit na sila ay natatakot, nakita ko sa kanilang mga mata ang pagtitiwala. Kailangan ko ang tulong ninyo, sabi ko. Hindi ako makakapag-isa. Ang mga Aguilar ay lumalaban ng magkasama. Ikinuwento ko sa kanila ang aming plano. Hindi ito madali. Kailangan namin ng diskarte, ng bilis, at ng tapang. Si Tia Maristela, bagamat matanda na, ay naging mahalagang bahagi ng aming plano. Mayroon siyang impormasyon tungkol sa layout ng lumang warehouse at alam niya ang mga lihim na daanan na maaaring magamit namin. Hindi ko hahayaang mapahamak kayo mga anak, sabi ni Tia. Ang kanyang boses ay matatag. Ngunit ang katotohanan ay kailangang lumabas. Nagplano kami ng buong pag-iingat. Gabi na nang kami ay lumabas, ang dilim ay nagtatago sa aming mga kilos. Ang lumang Batangas warehouse ay nakatayo sa gitna ng malawak na lupain, nakakatakot at puno ng anino. Sa tulong ni Tia,
Natagpuan namin ang isang lihim na pasukan. Ang bawat hakbang sa loob ng warehouse ay puno ng kaba. Ang amoy ng alikabok at kalawang ay lumukob sa hangin. Narinig namin ang mahihinang tunog ng mga daga na gumagapang. Sa dulo ng isang mahabang pasilyo, may nakita akong isang pinto. Ito na siguro ang private office ni Rocco na sinasabi ni Marikit. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto. Sa loob, may isang safe. Alam kong nandoon ang ledger. Habang sinusubukan kong buksan ang safe, narinig ko ang mahihinang tunog ng mga sasakyan na papalapit. Si Rocco at si Dante. "Bilisan mo, ate!" Bulong ni Sinag, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Nanginig ang aking mga kamay, ngunit patuloy akong nagtrabaho. Naramdaman ko ang pagdampi ng pawis sa aking noo. Ang tunog ng mga hakbang ay papalapit na. Sa isang huling pagtatangka, narinig ko ang pag-click ng safe. Binuksan ko ito. At doon, sa loob, nakita ko ang isang makapal na ledger, puno ng mga financial records, mga pangalan, at mga petsa. Ito na. Ito ang kailangan namin. Kinuha ko ang ledger at ang lahat ng documents sa loob ng safe. Ngunit nang kami ay paalis na, biglang bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Rocco Dakila, kasama si Dante at ang kanilang mga tauhan. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit at pagtataka. "Mga Aguilar," sigaw ni Rocco. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong warehouse. "Ano ang ginagawa ninyo dito?" Ang pagharap namin kay Rocco Dakila sa loob ng madilim na warehouse ay nagpakilabot sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at sa likod niya ay nakatayo si Dante na may malamig na tingin. Sa aming likod, naroon si Sinag, Kuya Ramon at Pia handang lumaban. Hawak ko ang ledger, ang aming sandata laban sa kanilang kasinungalingan. "Rocco Dakila," sabi ko. Ang aking boses ay matababay matatag. "Ang inyong laro ay tapos na." Umungol si Rocco. "Mga hangal, sa tingin ninyo makakatakas kayo? Walang makakalabas dito na buhay." Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga tauhan ni Rocco ay sumugod. Nagkahiwalay kami. Narinig ko ang sigaw ni Sinag habang nakikipaglaban. Si Kuya Ramon ay sinubukang protektahan si Pia. Kailangan kong lumabas. Kailangan kong dalhin ang ebidensya sa mga awtoridad. Naramdaman ko ang malakas na paghila sa aking braso. Si Dante. "Hindi ka makakatakas, Liwaywi," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot. "Ang lahat ng ito ay dapat na sa akin. Hindi mo kailanman naging ari ang anuman sa pamilya Aguilar, Dante." Sabi ko, "Ikaw ay isang traidor at manloloko." Sinipa ko siya sa tiyan at nabitawan niya ako. Tumakbo ako, ngunit hinabol niya ako. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Tia Maristela na lumalabas mula sa mga anino. Hawak niya ang isang lumang baril. Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Huwag ninyong sasaktan ang aking mga anak!" Sigaw niya at binaril niya sa ere. Nabigla ang lahat. Ang pagbaril ni Tia ang nagbigay sa amin ng pagkakataong makatakas. Nakatakas kami sa warehouse kasama ang ledger. Ang ingay ng mga sirena ng pulisya ay naririnig na sa malayo. Ipinagdasal ko na sana ay huli na para kay Rocco at Dante. Kinabukasan, sa isang special board meeting ng Aguilar Land Holdings, naroon ang lahat ng mga shareholders, ang media, at ang mga kinatawan ng National Bureau of Investigation. Naroon din si Rocco Dakila at Dante na may mga abogado nagpipilit pa ring magpaliwanag. Wala si Marikit. Nakatayo ako sa harap ng lahat, hawak ang ledger. Ang aking puso ay mabilis na tumitibok, ngunit ang aking isip ay kalmado. Sa nakalipas na mga linggo, ang pamilya Aguilar ay dumaan sa matinding pagsubok. Simula ko. Pinilit kaming wasakin ng kasinungalingan at pagtataksil. Inilahad ko ang lahat ng ebidensya. Ang ledger na naglalaman ng mga ilegal na transaksyon ni Rocco Dakila.
ang mga emails at documents na nagpapakita ng sabuatan ni Dante at Marikit, at ang audio recording ni Papa at Rocco Daquila. Habang nagpe-play ang recording, ang bawat salita ni Papa ay umaling-awngaw sa boardroom. Ang galit, ang sakit, at ang huling paghingal. Ang mukha ni Rocco Daquila ay namutla. Si Dante ay napayuko. Ang lahat ng naroroon ay natahimik. At hindi lang iyan, sabi ko. Ang pagtataksil ni Rocco Daquila ay mas malalim pa. Marikit Daquila na itinuturing niyang anak ay hindi niya tunay na anak. Siya si Mariel Gomez, ang anak ni Elena Gomez, isang biktima rin ng panloloko ni Rocco Daquila. Naging kaguluhan ng boardroom. Si Rocco Daquila ay sumigaw, "Mga sinungaling! Hindi totoo yan!" Ngunit huli na ang lahat. May lumabas na babae mula sa gilid, si Marikit. Ang kanyang mukha ay may mga pasa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nagulantang ang lahat. Ang lahat ng sinasabi ni Liwayway Aguilar ay totoo, sabi ni Marikit. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ginamit ako ni Rocco Daquila. Pinilit niya akong maging kasangkapan niya. Ngunit ngayon, sinasabi ko ang buong katotohanan. Ikinuwento ni Marikit ang lahat ng kanyang nalalaman, ang kanyang pagkabata, ang paglinlang ni Rocco, at kung paano siya ginamit para sirain ang pamilya Aguilar. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bigat sa aming ebidensya. Si Rocco Daquila ay sumugod kay Marikit, ngunit pinigilan siya ng mga NBI agents. "Traidor ka!" sigaw niya kay Marikit. "Wala kang utang na loob." "Ang tanging utang na loob ko ay sa aking tunay na ina," sagot ni Marikit. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at galit. Ang desisyon ay malinaw. Si Rocco Daquila, Dante at Marikit ay inaresto. Si Rocco ay nahaharap sa maraming kaso ng financial fraud, manipulation, at ang circumstantial evidence ng pagkamatay ni Papa. Si Dante at Marikit ay kinasuhan ng fraud at breach of trust. Habang dinadala sila palabas, nagkatitigan kami ni Dante. Walang emosyon, walang pagsisisi, tanging isang malamig na tingin. Tiningnan ko si Marikit. May bakas ng paghinga ng malalim sa kanyang mukha. Isang bagong simula para sa kanya. Ang lahat ng shareholders ay nagpalakpakan. Ang mga Aguilar ay nanalo. Ngunit sa aking puso, walang saya. Tanging isang malalim na pagod at isang tanong. Ngayon, ano? Ang huling mga balita ay kumalat ng mabilis. Si Rocco Daquila ay napatunayang nagkasala sa maraming kaso ng financial fraud, embezzlement, at conspiracy to commit corporate sabotage. Ang kanyang imperyo ay gumuho at siya ay nahaharap sa mamahabang panahon sa kulungan. Si Dante, sa kabilang banda, ay nahaharap din sa mga kaso ng fraud at breach of trust. Bagamat hindi direktang mapatunayan ang kanyang partisipasyon sa pagkamatay ni Papa, ang kanyang papel sa pagtatangka na agawin ng ALH ay sapat na para masira ang kanyang pangalan at kalayaan. Si Marikit, dahil sa kanyang kooperasyon at sa katotohanan na siya ay isang biktima rin, ay binigyan ng mas magaan na sentensya. May pagkakataon siyang magbagong buhay. Nang matapos ang lahat ng legal na proseso, naramdaman ko ang isang malaking pasanin na inalis sa aking balikat. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang sugat sa aking puso ay nanatili pa rin. Ang alaala ng pagtataksil ni Dante ay patuloy na bumabagabag sa akin. Isang hapon, dinala ako ni Sinag sa isang pamilyar na lugar, ang puntod ni Papa. Ang kanyang lapida ay malinis at napapalibutan ng mga sariwang bulaklak. Nakatayo kami doon, tahimik. "Ginawa natin, Papa," bulong ko. Ang aking tinig ay nanginginig. "Naipagtanggol namin ang iyong mana. Nakuha namin ang katarungan na nararapat sa iyo." Naramdaman ko ang simoy ng hangin na humahaplos sa aking mukha. Tila isang haplos mula kay Papa. Ang lahat ng galit, ang lahat ng sakit ay unti-unting lumuwag.
Hindi ito paglimot. Ito ay pagtanggap at pagpapatawad. Hindi para kay Dante o kay Rocco, kundi para sa aking sarili, para makapagpatuloy. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula kaming magtrabaho ng husto para muling itayo ang Aguilar Land Holdings. Hindi ito madali. Ang reputasyon ng company ay nasira. Ngunit sa tulong ng buong pamilya Aguilar, si Sinag, Kuya Ramon, Pia, at kahit ang mga pinsan namin, unti-unti naming nabawi ang tiwala ng publiko at ng mga investors. Nagkaroon kami ng bagong vision para sa ALH. Hindi lang ito tungkol sa mga gusali o lupa. Ito ay tungkol sa mga pamilya, sa mga komunidad. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng mga pangarap. Ipinagpatuloy namin ang mga charity projects ni Papa, naglaan kami ng mga programa para sa mga mahihirap, at siniguro namin na ang bawat proyekto ng ALH ay may puso. Sa isang press conference ilang buwan pagkatapos ng kaso, nakatayo ako sa harap ng media kasama ang aking mga kapatid. Hindi na ako ang babaeng umiiyak. Ako ay isang pinuno. Ang Aguilar Land Holdings ay dumaan sa matinding pagsubok. Sabi ko, ngunit ngayon, kami ay bumabangon, mas matatag at mas may puso. Ang lahat ng ito ay posible dahil sa pagkakaisa ng aming pamilya at sa mga aral na iniwan ng aming ama. Napakita ko ang isang bagong project ng ALH, isang housing project para sa mga mahihirap na may pangalan ni Papa. Ito ang legacy na gusto naming ipagpatuloy, sabi ko. Pagkatapos ng press conference, dumalaw ako kay Marikit sa isang rehabilitation center. Nakaupo siya sa isang bench sa hardin, malungkot pa rin ang kanyang mga mata. Liwayway, bulong niya. Umupo ako sa tabi niya. Kumusta ka? Nagsisisi ako, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa lahat ng ginawa ko. Alam ko, sagot ko. Ngunit may pagkakataon ka pa. Malaya ka na mula sa hawak ni Rocco. Hanapin mo ang iyong sarili, Marikit. Hanapin mo ang iyong sariling pangarap. Ngumiti siya. Isang maliit na ngiti na ngayon ko lang nakita sa kanya. Salamat, Liwayway. Maraming salamat. Sa paglipas ng panahon, ang sakit ay unti-unting nawala. Ang mga alaala ni Dante ay naglaho, napalitan ng mga bagong aral at lakas. Hindi ko na pinangarap ang isang perpektong buhay. Nalaman ko na ang tunay na kagandahan ng buhay ay nasa pagtanggap ng mga pagsubok, sa pagbangon mula sa mga pagkabigo, at sa paghahanap ng kaligayahan sa sarili mo. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa office ni Papa, tiningnan ko ang litrato niya sa lamesa. Ngumiti ako. Nandito pa rin kami, Papa, bulong ko. At patuloy naming ipaglalaban ang lahat ng pinaniniwalaan mo. Ang pamilya Aguilar ay hindi na ang dating pamilya na nabuhay sa isang perpektong bula. Kami ay isang pamilya na dumaan sa apoy at lumabas ng mas matatag, mas nagkakaisa, at mas may pagmamahalan. Ang aking puso, bagamat may peklat, ay puno ng pag-asa. Ito ang aming bagong bukang liwayway. At dito nagtatapos ang kwento ng pamilya Aguilar, ni Liwayway, at ng kanilang matinding pagsubok. Magandang araw po sa inyong lahat, aming minamahal na tagapakinig. Sa ngalan ng aming buong creative team, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik at pagbibigay oras sa pagsubaybay sa bawat kabanata ng mga labi ng tiwala. Ang pagbuo ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay para sa akin bilang isang manunulat. Mula sa pagkabigo at galit ni Liwayway hanggang sa kanyang pagbangon at pagpapatawad, bawat karakter at bawat eksena ay isinulat ng may pagmamahal at dedikasyon. Naramdaman ko ang bawat sakit, bawat luha, at bawat tagumpay ng pamilya Aguilar, at umaasa akong naramdaman din ninyo iyon. Naway ang kwentong ito ay nag-iwan ng mahalagang mensahe sa inyong mga puso, na sa bawat pagbagsak may pagkakataong bumangon, na ang tunay na lakas ay hindi lang sa pakikipaglaban, kundi sa kakayahang magpatawad at magsimulang muli. At higit sa lahat,
na ang pag-ibig sa pamilya at ang pag-asa ay mananatiling matibay sa kabila ng pinakamadilim na pagsubok. Muli po, maraming salamat sa inyong pagiging bahagi ng aming kwento. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Ibahagi po ninyo sa amin sa comment section kung ano ang inyong pinakamahalagang aral na napulot o kung anong bahagi ng kwento ang pinakanakapukaw ng inyong damdamin. Hanggang sa muli, mga minamahal naming tagapakinig.